taught me to trust you, showed me how to believe. You're the author and the finisher of what you started me, so I'm not gonna doubt it. I'm gonna hold on to peace, 'cause if I have you and nothing else, I still love everything. But if I never see the promise on this side of the grave, my hope might be shaken, but my faith will never break. Because I know that things coming, you're right all the wrong. So I'll praise you in the waiting, my faith will stay strong. I'll count it joy when I am tested, 'cause you bring beauty from my pain. It's nothing wasted. But if I never see the promise on this side of the grave, my hope might be shaken, my faith will never break. Because I know that things coming, and you're right all the wrong. So I'll praise you in the waiting, my faith will stay strong. And you're right all of the wrong. So I'll praise you in the waiting, my faith will stay strong. My faith will stay strong. Stay strong. Thank you, God. May mga kwento ng buhay na nagsisimula sa dilim. Mga sandaling tila wala ng direksyon, walang pag-asa, at walang liwanag na matanaw. Ito ang kwento ng isang buhay na dumaan sa pagkabasa, sa mga tanong na walang agarang sagot, at sa mga pasyang tila napakabigat dalhin. Hindi ito katang-isip. Ito ay hinango sa isang Christian true-to-life story. Isang patunay na sa gitna ng dilim, may liwanag na kayang magbago ng lahat. Bilang pagunang paalala, ang ilang bahagi ng pagtatanghal ay maaaring maglaman ng mga salita o kilos na naglalarawan ng totoong karanasan sa buhay. Amang ito ay hindi nilalayong makasakit, kundi magsilbing paalala ng katotohanang pinanggagalingan ng kwento. Dahil dito, hinihikayat po ang patnubay ng mga magulang o nakatatanda, lalo na para sa mga batang manonood. Ngayong gabing ito, hindi lamang tayo manonood ng isang pagtatanghal. Tayo ay makikinig sa salaysay ng mga pusong sinubok, ng mga buhay na pinanday ng sakit at pananampalataya, at ng pag-asa muling isinilang. Sa pamamagitan ng awit, galaw at tagpo, unti-unting mabubunyag kung paano ang isang buhay ay naging daluyan ng liwanag sa kapwa. Isang light bearer sa panahong kailangan ito ng mundo. At sa huli ng ating kwento, mauunawaan natin kung bakit may Pasko. Hindi lamang ito pagdiriwang ng mga ilaw at awitin, kundi pag-alaala sa liwanag na nagbibigay buhay, nagbabalik ng pag-asa at tumatawag sa atin na maging tagapagdalhin ng liwanag sa iba. Ito ang kwento ng buhay na binago. Ito ang diwa ng Pasko.
Ito ang Light Bearer, the Life Church Christmas Cantata, a benefit concert. Kadiliman, paguluhan, kawalan ng kapayapaan, kasalanan, katakutan. Ito ang mundong ginagawa natin. Isang mundong patuloy na nalilita, patuloy na naghahanap ng kasagutan. Walang humpay ang paglalakbay, walang katiyakan ng landas. Bawat isa'y naglalakad, nagmamadali, tila walang pakialam. Ngunit sa puso ng bawat isa, may isang sigaw. Isang sigaw ng pag-asa. Pag-asa sa bigla ng kaguluhan. Nang pasimula, naroon ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula pa ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ang pinagmumula ng buhay, at ang buhay na ito'y ilaw, dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman, at hindi ito nadaig ng kadiliman. Kung
ng mundo, may isang tinig na patuloy na tumatawag. Hindi para sa sarili, kundi para sa mas dakilang layunin. Sa isang kaling abala, isang ama ang naglilingkod, habang kanyang anak ay tahimik na umahanga at natututo, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ang tunay na liwanag ay na kay Kristo lamang. Kung pakiramdam mo ay wala nang pag-asa ang iyong buhay, kapatid, ipahuli ang lahat. Tanggapin mo si Jesus at hayaan mong baguhin ka niya. At mararanasan mo ang kapayapaan, ang kalayaan, at ang kagalakan na walang kapantay. Tay, inom ka muna ng tubig. Maraming salamat, anak. Maupo muna tayo. Tay, hindi ka po ba napapagod? Nag-aaral na po sa inyo eh. Ilang oras na po kayo dito nakatayo at nagsasalita. Ang init pa naman po, tsaka para pong wala nakikinig sa inyo. Alam mo, anak, hindi ako magsasawang magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Tsaka ito ang pagkatawag na sa akin. Hindi man natin nakikita sa ngayon, merong ginagawa ang Diyos sa buhay ng mga taong nakakapakinig. Kung hindi man ngayon, pero sa tamang panahon. Kaya anak, palagi mong tandaan, kapag dumating sa iyo ang panawagan ng ating Panginoon, palagi mo siyang unahin na sa lahat ng pagkakataon. Opo, Tay, gagayahin ko po kayo. Nga pala, ilang buwan na lang graduation ko na. Huwag po kayo mawawala dun ha. Oo naman, anak. Ako ang number 1 sa order mo, di ba? Sumapit na ang pinakaabangang gabi ng taon, ang Pasko. Sa tahanan ng Pamilya Santiago, ang simpleng handaan ay ginawang espesyal ng pagmamahalan at pagtutulungan. Habang abala ang bawat isa sa paghahanda, dama ang init ng pagdiriwang sa malamig na gabi. Tintin, anak! Kumusta na ang tinola mong manok? Luto na ba? Opo, Nay, nakasalang na po. Si Kuya Dito naman po, nagsisimula na po sa spaghetti. Nay, wala na palang sibuyas. Hindi ako makapag-isa. Paano na ito? Miguel! Miguel, anak! Pumunta ka kay Mama Rufe. Bumili ka na ng sibuyas. Dagdag mo na rin yung keso para may lagay tayo sa spaghetti, ha? Sige po, Nay, ako na po ang bahala. Everybody! Nandito na ang gina ng handaan! Lechon! Kung bagay dyan, ang paborito natin lahat, Nagsigla ng gabi, ang ay nagsigla. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang mga tahanan ay magdami pang iba.
Ngunit ang pinakamasarap sa lahat ay ang pagsalo-salo ng isang pamilyang puno ng pagmamahalan, pananampalataya at pasasalamat. Tunay nga, ito ang diwa ng Pasko. Ang buhay, tila isang mahabang kalsada. May mga tagpuan na nagpapabigla at may mga sangandaan na nagdadala ng kapahamakan. Lumipas ang mga buwan. Isang bagong pinto ang nagbukas kinandig. Bitbit ang uniforme ng security guard. Ngunit ang trabahong inaasahan niya maging kanluran ay nagdala sa kanya sa loob ng isang bakal na kulungan ng tukso. Sa piling ng mga kasamahan na iba't iba ang pinagalingan, nagsimulang umikot ang mga salita, inuman, yosi, at ang laso ng pangako ng panandaliang kaligayahan. Handa na ba si Nanding na isuot ang maskara ng kasawian? Oh, Nanding! Ready? Tapos na ron na? Ako tapos lang. Pauwi na rin. Wala mo nang aalis ha? Meron pa tayong papatanggal bago dito. Oh, Kuya Edin, pasensya na. Mas kanino na yan? Hindi na ako gumagamit yan. Ay! Ay, yung alak na yan? Hindi na ako uminom yan. Alam niyo naman, nagbago na ako. Nanding! Kaya nga mayapi-yapi tayo para lumabas ang gising mo bukas. Isang shot lang, Nanding. Enjoy! Tama si Jojo eh. Isang baso lang. Di ba gusto mong makasama? Gusto mong maki-enjoy? Oh, sige na. Sige na, pero isa lang ha. Walang sisi yan. Sige, cheers! Cheers! Nagbago ng ding. Ito ang tunay na pagbabago ng ding. Talaga? Mas matindi pa to. Sa alak at yusin. Ano ba yan? Isang set lang. Instant kalimutan problema. Oh? Nanding, subukan mo. Subukan natin. Subukan. Sige, subukan natin. Maglabas ka pa ng tulad at kukulangin ang isa. Maglabas ka pa ng baso at tatagayan ko ngayon. Pahingi naman ang Yossi, Yossi! Paabot ng pansinde.
mapait na pagpili. Dumating ang pinakahihintay na araw ni Miguel, ang pagtatapos. Subalit ang tablado na dapat sana'y saksi sa pag-asa ay naging luna ng matinding kalungkutan. Hindi ang init ng araw ang nagpaluha sa kanya, kundi ang lamig ng pag-iisa. Umuwi si Miguel, bitbit ang diploma at ang bigat ng pagkabigo. Nay! Miguel, anak, bakit na na itsura mo? Hindi ka ba masaya? Graduation mo kaya ngayon. Masaya po sana pero wala po si tatay. Si tatay mo? Ang sabi niya, susunod siya. Talaga naman po si tatay mo. Nandito talaga, wala kang ginawang mabuti. Ay, huwag na kayang ba? Sunod pa yun. Nandun lahat ng safety. Kaya siya sa graduation ni Mix, kaya kailangan na mag-set. Wala mga pulutan. Tara. Pabihira talaga yung tatay niyo. Oh! Ang graduate ko! Congratulations, anak! Alam mo bang proud ako sa'yo? Huwag mo makakantay. Anong drama na naman yan? Nagsiselebrate ka ako, di ba? Sabi mo, number 1 supporter kita. Pero bakit sa pinaka-importante ng araw ng buhay ko, wala ka? Hoy, Mix! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kaya ako nagtatrabaho para sa inyo! May pera ako, di ba? Di mo pera ang kailangan ko, tay! Ang kailangan ko, ikaw! Pero sana pumakit ka sa stage kasama ako. Ano mo na naman sa inuman? Anak, Mix! Sorry na, anak! Mix! May mga daan na umihiwalay at may mga kaluluwang lumalayo sa isa't isa. Habang lumulubog sa pusali ng masamang bisyo si Nandine, ang kanyang anino ay unti-unting lumalaki at lumalabot sa kanyang pagkatao. Si Miguel naman ay nagsimulang tumuklas ng ibang lakas. Ang tanging liwanag na nakikita niya ay hindi sa tao, kundi sa pananampalataya. Sa gitna ng dilim, mayroong isang naghahanap ng liwanag. Wala nakakaintindi! Wala! Ang hirap! Maging ako! Ama, hindi niyo
may dinaramang kalungkutan ng mabalot sa pamilya. Ito ay takot at desperasyon. Ang pag-ibig na bumuo sa kanila, ngayon ay sinisira ng laso ng adeksyon. Dumating ang gabi na matinding pagkatalo, kung saan ang katotohanan ay sinigaw at ang pamilya ay dahan-dahang pumapanglaw. Sumusobra ka na nanti! Hindi ko na kaya tumira ng mga mo sa amin! Bakit na naman? Hindi yung mga anak mo! Nakatanda ko sa'yo! Hindi na ako ng mga tulog sa liga at tulo na pinagawa mo! Hoy, Nay! Masyado ka malala! Baka nakalimutan mo kung sino ang lalaki dito! Lalaki! Buhay mo! Bibig ko yung ama! Ito yung ama na dapat nagpapadata sa mga anak mo! Ano yung ginagawa mo? Sinisira mo kami! Sinisira mo yung pamilya mo! Sinisira mo ang buhay mo sa mga basura mong kaibigan at sa bisyo mo! Hindi ka natitigil! Sinasabi ko sa'yo! Sige! Sige! Saktan mo kami! Saktan mo kami! Yan naman ang gusto mo di ba mangyari? Pag masira yung pamilya, binuo natin. Ganyan lang din natin. Niniwala ka namin ng mga anak mo. Sige! Titin ko din ang pinto. Umayos na kayo dito! Huwag na kayo bumalik! Titigilan na natin ang pagiging victim ako! Nay! Dali, Nay! Huwag niyong iwan! Anak! Huwag niyong iwan! Ang bawat pagbagsak may kaakibat na pagbawal. Sa gitna ng pagkawasak ng kanilang tahanan, si Miguel ay hindi nabati. Sa halip na magalit sa mundo, mas pinili niyang kumapit sa kanyang lumikha. Sa kanyang paglaki at pagtungtong sa kolehiyo, iisa ang direksyon ng kanyang puso, ang paglilingkod. Dito, sa samahan ng mga kabataan, natagpuan niya ang bagong pamilya, ang bagong lakas, at ang tunay na layunin. Isa pa! Bakit ba ang hinahanap? Di taasan, di gawan, lahat ay masabi, Diyos ay Tuhan. Alright! Praise the Lord! Ang sarap talaga pumuli sa kanya pag buong puso tayo sumasamba, amen? Kaya tayo magtatapos na. Sino gusto mong mag-volunteer ng closing prayer? Ako na mix. Sige. Dahil lahat ay namin, higit natin ang ating mga matating po ang ating mga ulo. Panginoon, salamat po sa araw na ito na binigay niyo sa amin. Salamat po dahil nagkaroon po kami ng pagkakataong pagsama-sama at makapakinig ng iyong mga salita. Panginoon, dalangin ko po na samahan niyo po kami sa darating na linggo at nawa ay makawi po kami ng ligtas sa kanilang ng mga tahanan.
rin. Ano? Okay naman. So, Ikaw ba? Kamusta? okay. Sige pa rin. Ay! Grabe. Subukin tayo sa Tora. Anyways, okay, magtingin na tayo. So, sa'yo ka. Ano yan? Ano meron sa'yo? So, meron akong good news sa ibang Uy! Uy, na. Approve na yung date natin sa youth camp. And yes, saan tayo pupunta? Bagyo. Jay Kasen. Palawan. Palawan. Masyadong mahal yan. Sa Luzon. Hindi nga sabihin ko. Punta na tayo Eh, dito. dito tayo. Sa Tagaytay! So siya, pero ang promise guys, maganda talaga to. Pero, bago yun, syempre kailangan natin asikasuhin yung budget kasi malaki yun. Tapos, yung mga speakers. So, kailangan natin kumuha ng mga magaling speakers. Kasi special to. Ay, sige ako na bahala doon, Maria. Basta tandaan natin, ibigay natin yung best natin para marami tayong mahikayat ng mga kabataan. No? Tsaka hindi lang ito basta-basta youth camp. Isa rin itong training ground para sa atin. Ano ba kayo? Ay, serious na mga kaganda. Abig siya mga pala, tungkol sa logistics. Mag-volunteer ako. Grabe. Saka kung may kung may kailangan pa kayo. Nandito ako. Eh, Mix, kailangan din muna natin yung iset yung budget para sa cup. Para ngayon pa lang, mag-prepare ng mga bata at makapagpaalam na sila sa magulang nila. Oo nga po kayo, Mix. Saka, para maaga pa lang, makipag-ipon namin para sa mga kasama. Sige, sige. Next meeting, sama natin mga leader nyo. Ano ba? Tsaka, huwag niyo makakalimutan ha, kailangan rin natin mag-isip ng team. Team? Ano ba yan? Team A? Team B? Tapos, team verse, tsaka yung mga speakers. Yung sabi nga ni Marie, kailangan magagaling yung mga speakers natin para yung mga kabataan mapalakas talaga. Tapos, ano pala? Ano sa tingin nyo? Maganda kung plano ba yung mag-invite ng mga imamit sa ibang churches para mas marami tayo? Sa tingin nyo? Kung mag-invite po tayo ng mga taga-ibang church, marami po akong kakilala mga taga-ibang church. Mga classmates ko po sa school, ganun. Kung sakali, pwede ko po sila sabihan para makausap na rin po natin yung leaders nila. Tama kayo dyan, no? Marami talaga tayong dapat i-consider. Pero ngayon, kami na, ano? Wala na. May mga tumatakas ka na, linis-linis mo na. Mauna na po ako kasi may gagawin pa ako. Tsaka, gabi na rin kasi. Sige, sige. May kasama ka pa pauwi. Kasi medyo madilim sa dadaanan mo eh. Sana nga may kasabay ako papuntang terminal ng bus kasi medyo madaling na rin. Pero kaya ko Ay, hindi, meron na lang. Sige, ako na lang ang sasama sa'yo hanggang dun sa main road, ha? Tsaka, ano to? Ano, ikaw na lang sumama sa kanya, ha? Sama ko na lang to. Kasi, malapit na naman yung bahay mo sa kanya, ha? Sige. Tapos ko muna naman. Sige, sige. Thank you nga po pala ko yung sa encouragement mo sa amin kanina. Sobrang nakatulong kasi dami kong gagawin ngayon. Grabe. Magiging tapat ka sa pag-ibig, ha? Napaka-outline ko doon. Ganun talaga may mga problema, pero sunod na dyan ang palagi. Sige na. Siyempre, nagandang soda.
Anak, basta tandaan mo, maging tatas at lingkod, okay? Salamat talaga. Sige. Ingat! So I think okay naman yung paglilinis natin ngayon. Okay naman na yung mga map. Okay na kasi baka mapagalitan tayo ng pastor pag di maayos yung mga linis natin. Pero, sige, uwi na kami. Pero kailangan natin magpahinga and i-ready natin yung puso natin para sa youth camp next week. Same time, same passion pa din. Uwi na kami ni Angela. Kayo na ba dito? Bye-bye. Ingat kayo. Bye kayo, Mix. Thank you po. Pinanay yung yung gitara? Makasama. Alam niyo, hindi ko man makontrol yung gulo doon sa bahay. Pero dito ako nakalaya. Dito ko nakita yung sarili ko sa padali ng Diyos. Ang isang tahimik na hapunan, minsan ay mas madaling mawasak kaysa isang basag na pinggan. Sa tahanan nila Miguel, ang bawat salo-salo ay parang bahay na gawa sa barahan. Masayasala ng titipon ng pamilya, isang sandali ng kapayapaan na agad namang pupunitin ng dalawang sunod-sunod na banta. Ang isa mula sa labas at ang isa naman ay tumawag sa puso. Sa loob lamang ng ilang saglit, napilitang pumili si Miguel sa pagitan ng tawag ng dugo at ang tawag ng tungkol. Miguel, anak, luto na ba yung niluluto ko? Katinola mo, no? Okay na po, Nay. Ito na po. Nay, okay na rin po yung mga plato ko, Chara. Uy! Ano to? Tinola! Wow, galing! Tara na, Nay, kain na tayo sa ako. Sarap na ulam natin. Ito po. Nay, ate. Bakit? Kuya. Wala pa siya. Sabi niya mapasweet ko lang siya. Ah, si Kuya dito ba? Okay. Ayun, bumili ng kape na lakaling ko eh. Nasa ba? Ang Kuya dito nyo? Nasa ba? Ay, naku naman talaga ito si Dindo. Puro tayo na kalokohan ang ginagawa. Samahan nyo nga ako, puntahan nga natin. Pabili o, kape. Talaga naman si Dindo, ito mga kalokohan eh. Nasa... Magkape din. Ay, oh! Ay! Pagmulog ka naman. Ako lang to. Ano nangyari sa mga bata? Okay na lang. Sabi ng mga kapatid mo, nasa ba ka daw? Dumagay, bumili mo na kape. Nasa pa? Ay, talaga naman. Ayun, pagpili mo yung talaga sa kanya. Pagpili mo na sa kanya. Tara. Talaga ako sa taas. Kaya tayo ito. Sige na, kumain tayo. Mix, manalangin ko. Okay? Tayo po yung manalangin. Panginoong Jesus, kami po yung nagpapasalamat po sa oras na binigay niyo po sa amin para po makapag-salo po dito sa pagkainan. Nagpapasalamat din po pala kami sa mga pagkainan nandito, sa mga nagluto na ito, Panginoon. Pinapanalangin ko pa rin po pala ang aking itay na sana ano siya palagi. Itay! Sa- Lumabas ka muna sa Itay! Ako, sino ba yun? Nay. Sino ba yun? Itay! Nay. Si Kuya nagpita sa presinto! Nay. Sino? Ano nangyari? Hindi na kasi nandun kami sa tapat ni Alfie. Kapag nagmimerienda kami, biglang nagsigatin ng mga polis. Polis? Kaya kami nagpita nila yung kapatid ninyo.
Hello, Jay? Tawag ka? Hindi. Yung nawala po. Yung nagpalaki sa akin wala na. Ha? Ano ba nangyari? Di ba? Yung pinag-play natin siya last week. Kinagabihan nun. Nilala na namin siya sa ospital. Akala namin makakawento. Hindi niya kilala. Ang sakit. Ganito, Jay. Sige. Huwag kang mag-alala ha. Pupunta ako ngayon dyan sa inyo mismo, okay? Salamat. Huwag kang mag-alala, huwag kang matatakot ha. Nandito ako. Sige na, magre-ready na ako. Sige, bye-bye. Mix. Hey, Mix. Mix, lalo ka nga dito. Tama ba na dito? Si tatay, pupunta na sa church mate mo? Namatayan kasi siya ng... Si tatay, sino? Gusto mo na ba yan? Baka rin talaga Mix, no? Eh, wala nga po sa pamilya natin eh. Ha? Ako, Mix. Napapalo ka na tayo, Mix. Sinasabi ko, tara na, Mix, mo. Importante ka eh! Sinasabi ko sa'yo, di ba? Susunod na. Ginagawa niyo? Oh. Kita yung tatay natin nasa place ito una. Hindi pa talagang mag-away. Hindi naman naaway kay nanay. Eh, susunod na yan eh. Hindi. Pwede ba? Dito. Ito kaya niyo. Wala mga anak ko. Nay, tara na po. Nay, tara na, Nay. Miguel, sige na. Magayon na yung kaibigan mo si Nay, tara na, Nay. Kailangan ka na. Kami ang bahala kung tatay mo. Kung sino nyo naman yung bata. Sige natin to. Tara na. Sige natin din. Tara na. Miguel. Tara mo tumawag ako. Tara na. Sa bawat pagkakamali, may pagkakataong sinusubukan bumawi. Ilang buwan na lumipas sa likod ng rehas para kay Nadine. Wala naman tigil ang kanyang pamilya sa pagpapadala ng pag-asa. Dumating ang araw ng kanyang paglaya, ngunit hindi na siya ang dating Nadine. Ang dating bagsik ay napalitan ng panginginig. Ang matigas sa katawan ay naukita ng pangikina. Batid sa bawat ubo ang bigat ng pinagdaanan. Ngunit sa paghila niya, tila luminaw naman ang kanyang paningin sa mga bagay na mahalaga. Tay, Wala. dugo mo ba yan? Tay, hindi na po maganda yung kalagayan ng ubo nyo. Tsaka, ilang linggo na po yun eh. Tay, check up na po tayo. Wala ito, anak. Magulang to, tsaka mawawala din to. Ang nanay mo, palagi na lang naglalaba para magkapera. Ang ate at kuya mo naman, halos hindi na umuwi. Wala sa trabaho, nasa eskwela. Ikaw naman minsan lang. Wala ka sa eskwela, nasa simbahan. Tay, hindi po kayo abala sa amin. Kayo po ang pamilya ko. Kayo po ang ama ko. Alam ko pong hindi naging maganda yung mga nangyari nakaraan, pero meron pa po tayo pumawi, di ba? Tay, huwag po kayong mag-alala.
Aayusin ko po yung mga schedules ko, yung mga oras ko, Lord. Tay. Tay, ako po mag-aalaga sa inyo. Mga pangailangan nyo. Gamot, ano mong kailangan nyo gawin, mga kailangan bilhin. Basta, bumalik yung lakas mo, Tay. Ako bahala sa inyo, ako mag-aalaga sa inyo, Tay. Maraming salamat, anak. Iba ka talaga. Mapo ka dito. Alam mo, anak, kung sakaling meron mang mangyari sa akin, palagi mong tandaan na palagi mong unahin ang Diyos sa buhay mo at hindi ka magsisisi sapagkat siya ang nagligtas sa iyo sa gulo na dulot ko. Ako, Tay. Hindi ko po yung makakalimutan. Maraming salamat po. Pero, Tay, check up naman po tayo, ha? Ano po? Kunin ko lang po yung jacket. Sige, anak. Maraming salamat, anak. sadyang mapaglaro at tadhana. Habang si Miguel ay abala sa paglilingkod sa Diyos, sa pamamagitan ng youth ministry, katagahanda ng kanyang babahaging mensahe ng Diyos, ang kanyang ama naman ay lumulubog sa huling sandali ng kanyang buhay. Minsan ba, handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat puso nagpapagang, iyak ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ay, para lang kayo, no? Jesus! Amen! Isang magandang umaga sa inyo, yun! Welcome sa ating Youth Camp! Mukhang wala pa silang mga energy. Minsan pa, excited na ba kayo, yun? Pero bago tayo mag-umpisa, gusto kong malaman ninyo, sa loob ng 3 araw na ito, mararanasan natin ang presensya ng Panginoon. May mapapagaling, mapapalaya, at higit sa lahat, makakaranas ng tunay na kapayapaan. Gusto nyo ba yun? Ayan, kayo na pang hinihintay ninyo? Let's go!
Mix, umuwi ka na. Kuya? Bakit po? Mix, wala nang itay. Ha? Ano ba ibig sabihin naman ng kaitay? Ano po ba nangyari? Sabi ko umuwi ka na, Mix. Saka naman sabihin sa'yo lahat. Marami pong dapat asikasuhin. Kailangan ka dito. Pero kuya, medyo malayo-layo tong malayo-layo tong kamusahin, tsaka hinahanap nila ako dito. May dapat niya akong kaganapin. Paano yan? Ewan ko sa'yo, Mix. Puro ka na lang ganyan. Sa libro ka lang mahusay. Pero ang totoo, wala ka naman talagang punga sa pamilya natin. Palagi lang yung ministeryo ang imuna mo. Diyan ka na lang. Diyan ka na lang magaling. Kuya! Kuya! Panginoon! Ito na ba yan? Ito na ba yan? Bakit kailangan pa natin sa malayo? Bakit kailangan pa na nandito ako? Wala ako sa tabi niya! Wala ako sa piling niya na wala siya! Bakit? Anong rason mo? Panginoon, hindi ko kaya. Panginoon, hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Panginoon, hindi ko man nasabi sa kanya na salamat, patawad, mahal kita. Panginoon, ang sakit. Bakit ganun? Akala ko pagbalik ko mayayakap ko pa siya. Ngayon pa nga lang, nakamiss ko na yung yakap niya eh. Mga salita niya eh. Ngayon pa nga lang, eh, bakit ganun? Akala ko gagaling siya, Lord. Hindi ko lang talaga maintindihan eh. Hindi yung totoo. Mahal ko pa tatay ko, Lord. Bakit? Hindi ko alam bakit. Hindi alam bakit. Bakit? Bakit ganoon? Ayaw mapalapit mo yung Pasko eh. Bakit ganoon? Eh. Bakit? Panginoon, kahit ganun kabigat, kahit ganun kasakit yung nararamdaman ko, kahit ganun. Ang hirap sabihin pero, Panginoon, magpapatuloy ako. Ibabahagi ko yung mga salita mo. Ibabahagi ko lahat. Kung ano yung nais mong sabihin sa mga kabataan ko. Opo, papatuloy ako. Panginoon, sana nandyan siya. Yakap-yakap mo, nagpapahinga na. Ama ko, wala man ako dyan sa tabi mo. Ano maalam ka?
Maraming salamat sa iyong pag-aaruga. Mahal mo ba? Unahin mo sa lahat ng pagkakataon ng Diyos, Miguel. Hindi ka magsisisi. Anak, naririnig ko ang daing ng puso. Ang kirot na di biro. Hindi ka nag-iisa, ako'y naririto. Sa bawat paghinga, ako'y nasa tabi. Ang lungkot ay totoo, ang sakit ay malalim. Ngunit sa gitna ng dilim, ang liwanag ko'y mas magpiling. Ang iyong amay aking isinama sa tahanang walang luha, sa buhay na dakila. Mapapalad ang tumatangis sapagkat sila'y aalawin. Sa puso mong pagod, ako'y magpapahimbing. Anak, huwag kang susuko. Ang ilaw ng taglay ay sa akin nanggagaling. Ang ala-ala ng iyong ama, huwag mong ituring na talikala, kundi isang biyaya. Tumindig ka kahit may luha. Dalhin mo sa mundo ang liwanag ko. Hindi ka kailanman nag-iisa sa landas. Dahil ako ang ilaw na kailanman di kukupas. Who are tired and weary, come. Who are weak and burdened, who are hurt and sorrow, draw near to me, I am who are tired and weary, who are weak and burdened, who are hurt and sorrow, draw near to me, I am here. I am your Father, I am your friend. Let me be your desire. I am your lover, I am your healer. Draw near to me, and I will give you rest. Pagkatapos manalangin, nakatagpo si Miguel ng panibagong lakas. Ang pag-ibig na hindi niya naibigay sa uling sandali ay handa na niyang ibahagi sa buong mundo. Sige, tayo magsimula na.
Dumating ang ilang taon, bagamat may bahid pa rin ang sakit ang paglisan ng mga din. Ang pagkawala na ay nagdulot ng mas pinaigting na pagmamahalan sa loob ng kanilang pamilya. Sa kabutihan ng Diyos, hindi na lamang si Miguel ang naglilingkod sa Panginoon. Ibinukas ni Dindo ang kanyang puso kay Jesus at ngayon naghahayag na rin ang magandang balita. Kaya naman mga kapatid, halina tanggapin natin ang ating Diyos sa ating mga buhay at tumalikod sa inyong mga kasalanan at iwan muli. Si Titi naman ay masigasig ang nagtuturo sa mga bata. Okay kids, laging tandaan na sumunod sa inyong mga magulang. Alam niyo ba na yan ang utos ng Diyos na may kalakip na pangako, ahaba at sasagana ang inyong mga buhay. Samantalang si Aling Inday ay masaya naglilingkod kasama ang mga kapwa kababaihan sa loob ng simbahan. May, malapit na pala ang Christmas party ng church natin. Ano kaya masarap na iluto? Siguro pansit or spaghetti para makabala or makakala. Pwede na yun. Okay, sige, suggest natin sa leader natin. Dumating man si Miguel sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Doon naman siya naging nisidla ng pinakamaliwanag na pag-asa para sa iba. Ang ilaw na hindi lamang galing sa kanya, kundi mula kay Kristo. Tunay nga, in darkness, His light shines the brightest. Kaya nga, habang papalapit ang Pasko, at saan man tayo mapadpad, maging ilawan tayo para sa kanila. Magbahagi tayo ng liwanag upang ang mga nawawalan ng pag-asa ay muling makalasap ng tunay na ligaya. At sa paggawa nito, luluwalhatiin natin ang Diyos. Gaya na susulat sa Mateo Kabanata 5, Talata 16. Sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon, ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Some briny burning, some dark and cold. There is a spirit who brings the fire, ignites the candle, and makes it home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless. God, you sent on. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, don't light your world. Take your candle, don't light your world. Frustrated brother, see how he's trying to light his own candle some other way. See now his sister, she's been robbing like just holds a candle without a flame. Carry your candle,
stars are blazing, so let's raise our candle, light up the sky. Bring to our Father, in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest time. Carry your candle, run to the darkness, sing out the boldness, confuse and torn. Hold up your candle for all to see it. Let your candle no light to burn. Take your candle, no light to sing out the boldness, confuse and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, no light to burn. Take your candle, no light to burn. Take your candle, no light to burn. Magandang buhay! Isa pong mapagpalang gabi sa ating pong lahat. Ako po'y nananampalataya sa gabi na ito ay maraming pong may hawak na liwanag. Dahil sabi po ng ating Panginoong Yesus, ako ang liwanag. At ang mga malapit sa Kanya ay hindi na muli pupunta sa kadiliman. Ito po ang kailangan po ng mundo ito. Sapagkat hindi po natin tiyak ang buhay. Hindi po natin alam kung kailan sisinag ang liwanag, kung kailan po magbibigay po ng dilim. Pero meron po isang kasiguraduhan na meron po isang liwanag na hindi po mawawala. Ang sabi po ng kanyang mga salita, sa Mateo chapter 5 verse 16, sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Wala din naman taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay yon sa ilalim ng malaking pakalan. So ang mga mananampalataya na binigyan ni Jesus ng liwanag, huwag po natin itago. Kailangan po ito ay dapat natin ilagay sa tama pong lalagyan upang matanglawan ang lahat ng taong nasa kanila. Sa hilip, ilalagay natin ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Sa gayon,
Dapat natin pagliwanagin ang ating mga ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at papurihan ang ating Ama sa langit. Sa ating pong dula kanina, dahil po sila ay kumilala sa Panginoon, maliwanag po ang kanila pong buhay. Maganda ang kanilang samahan. Nandun po ang pagkamahalan. Nandun po ang pagkakaisa. Subalit, nagdilim po. Kaya sa loob po ng tahanan natin, napakahalaga po ang ating mga magulang na siya pong magtatanglaw sa ating pong tahanan. Patuloy po dapat na tayo ay lumapit sa pinagmumula ng ilaw, ang liwanag ng ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sino po ang ilaw? Si Jesus po ang ilaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay nagkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Sinabi din po niya sa kanyang mga salita, sinabi ni Jesus, habang ako ay nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Kaya dapat po manatili po si Jesus sa loob ng ating tahanan sa ating pong buhay. Sabi po ng Mateo 12:46, sinabi ni Jesus, ako ay naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Nais ni Jesus na tayo ay mamuhay sa liwanag. Pero ang tanong, paano? Paano? Sapagkat hindi natin tiyak ang buhay. Pero katulad ng sinabi ko po kanina, pero may kaniyakan po kay Jesus. Paano po tayo dapat magliwanag? Una, mamuhay tayo na puno ng pag-ibig. Ito po ay utos ng Diyos. Tayo ay mag-ibigan. At ang pag-ibig na dapat po natin ibinabahagi sa ating pong kapwa ay ang katulad ng pag-ibig ng ating Panginoon. Sinabi po niya sa 1 John 1:8, ngunit maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, sapagkat napawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita naman sa inyo ng mga mananampalataya. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Nais ng ating Panginoon Jesus na tayo ay magmahalan. Katulad ng pamilya po ni Mix kanina na ating natunghayan. Sa kabila po ng trahedya ng kanyang buhay. Nanatili po sila kay Kristo ang liwanag. Kaya ang kanilang pamilya ay lahat nalipod sa Panginoon. Yan din po ba ang gusto niyo sa pamilya? Manatili po tayo sa liwanag. So napakahalaga po ang sangkap ng pag-ibig. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Kristo. Sakripisyo para ipadama sa atin ang tunay na pag-ibig. So, ang una, para tayo mag-iwanag sa mundo ito, tayo ay mabuhay na puno ng pag-ibig. Pangalawa, gawin natin ang mabuti, matuwid, at totoo. Ito po sinasabi ni Ephesians 5:9, pawang mabuti, matuwid, at totoo ang kanyang ginagawa. So ano po ba, paano natin makikita po ang mabuti? Ang Diyos po ay mabuti, kaya dapat tayo ay mabuti. Sinasabi po ng 1 Timothy 6:18, turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Si Mitch po, sa kabila po ng problema sa kanila pong tahanan, ay kaya pong inuna ang pagtulong sa kapwa. At sabi po ng John 4:17, kung ang mabuting ating dapat gawin ay
ay hindi natin ginagawa, tayo po ay nagkakasala. Nasa biro po tayo. Kailangan po tayo na gumawa ng mabuti sa ating kapwa upang liwanag ang makita po at makita po si Kristo sa ating buhay. Kaya nawa ang kabutihan ay patuloy na mabayani sa ating pong may tunay na liwanag. Sabi po ng 2 Corinthians 81, ang layunin namin ay gumagawa ng tama. Hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi sa paningin ng tao. Nais po ng Diyos na ang ginagawa ng mga saliwanag ay yung pong tama. Dapat alam po natin ang tama at mali at ginagawa natin ang tama. Ibinawaksik natin ang mali. Doon makikita natin na tayo nagliliwanag sa mundo ito. Hindi na po dapat tayo makipamatok sa ginagawa ng sanlibutan ito. Magliwanag po tayo sa mundo ito sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Sabi din po ng John 3:21, ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maipahayag na ang ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Kailangan alam po natin ang katotohanan. At si Jesus po ang katotohanan. Siya ang buhay. At wala pong makakarating po sa ating Ama, kundi sa pamamagitan ni Kristo na siya liwanag ng ating buhay. So nais po ng Diyos, kung tayo po ay tunay na nasa liwanag, gumagawa po tayo ng mabuti, alam po natin ang katotohanan, at tayo po ay gumagawa ng tama. Pangatlo, paano tayo dapat magliwanag? Laging magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Sa lahat po ng bagay. Huwag na huwag po tayong magreklamo. Itong Kapaskuhan, tayo po ay nag-aabala sa mga bagay na makamit. Hindi po masama yan. Pero dapat po, mas ating po unahin na tayo ay magliwanag sa mundo ito. Sabi nga natin pag-araw ng Pasko, sino may birthday? O, bakit nag-dinay kayo ng regalo? Sino dapat ang regaluhan natin? Pero tayo po ay nag-aantay ng regalo. Pero ang ating po dapat na regalo sa Pasko ito, ang liwanag, ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan mo. Amen? Sabi po ng 1 Thessalonians 5:18, at magpasalamat tayo sa Diyos. Meron o wala? May bagong damit o wala? Magpasalamat po tayo sa Diyos. Kung meron naman po, purihin ang Diyos. Pag wala po tayo, purihin ang Diyos. At ang nais niya ay magliwanag po tayo sa Pasko ito. Na kahit wala, tayo ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na nakipag-isa na kay Kristo. So hayaan natin na naman ang meron tayo sa ating buhay, huwag po tayo malikod sa Diyos. Patuloy po tayo magpasalamat. Katulad po ni Max. Sa kabila na nawala ang kanyang ama, nagkaroon po siya ng matinding sakit ng kanyang kalooban. Subalit nanatili siya na siya'y nagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi ng Colossians 3:17, at anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Kanya. Amen? Lahat po ng pagkakataon, tayo po ay magpasalamat sa Kanya. Magtiwala po tayo na ang mga bagay na hindi natin maunawaan ay may katiyakan na mayroong pong solutions yan sa ating Panginoon. God will make a way where there seems to be no way. Because He works in ways we cannot see. Ganun po ang Diyos natin. Makapangyarihan po sa lahat. Kaya dapat po siya ang atin pong pananigyan. So ang liwanag, kaya ako dito ako sa liwanag, nakikita niyo po ako. Andyan po kayo sa dilim, hindi po kayo nakikita. Because light, it represents what is good, what is true, and what is holy. And darkness represents what is evil and what is false. Yung mali
yung mundo na ito ay nandun po sa kasamaan at sa kamalian. So, meron pong dalawang bagay na aking pong iiwan sa inyo. And it is our choice. Walk in the light or walk in the darkness. So, ang mga lumalakad na sa liwanag ay yung pong nakatanggap na ng liwanag mula sa ating Panginoon. Kung mayroon man po tayo dito po sa ating pong kalagitnaan na lumalakad pa sa kadiliman, anak, kapatid ko, nais ibigay ni Kristo ang liwanag sa inyo. At yung kanya po, panalangin po sa atin. Utos po ng Panginoon. Let your light so shine before men that they may see your good works and your Father in heaven will be glorified. Purihin po ang kanyang mga salita. Nawa tayong lahat ay pagbigay ng liwanag sa Pasko nito at pagliwanagin natin ang mundo. Maraming pong salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon at maligayang Pasko sa inyong lahat. Amen. At ngayong panahon ng Kapaskuhan, patuloy nating ibalik ang pinakamainam na handog na papuri at pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Pasko
sa aming pagtatanghal ng light bearer. We hope you were blessed, encouraged, and inspired. Pero ngayong gabi, hindi lang po ito pagtatanghal, kundi pagpapasalamat sa ating Diyos at pagpapasalamat sa lahat ng taong nagbigay ng kanilang buhay upang ipakita ang talento na binigay ng Panginoon. Kaya naman, samahan niyo po ako, palakpakan sila. Tawagin po natin ang ating magigiting at magagaling na mga actors. Tinatawagan ko po si Dave Berta at Jay Otapong bilang Miguel. Marian Laputan and Ira Velasco bilang Tintin. Alan Matthew Jimenea and Joel Lasona bilang Pinto. Marion Renacito bilang Nantik at Jennifer Morong bilang Ibay. Emmanuel Era bilang Jesus. Queenie Solino bilang May. Joseph Luzon as Eddie. Ernie Cruz Reyes bilang Jojo. Narito rin si Jigan Luzon bilang Marie. Risha Casipo bilang Jessa. James Jimenez as Jay. Mark James Kahungan as Kenneth. Zay Valdelda as Mark. Mike Jezer Molong bilang Kiko. At Eliza de los Reyes. Palakpakan po natin sila! Maraming salamat po sa inyo. Ngayon naman ay tawagin natin ang mga boses ng ating tanghalan. Umpisahan po yan ni Mayra Davalos, Prince Nalantamon, Hazel Girado, John Francis Messiah, at ang ating pong malaangge ng mga batang boses, Tamara Ashik Kirapote, Carlson G. Rapote, Alas de Dino, Eduardo Dino, Amber Solido, Shania Gabriel Padernal, Gabriel Angelo Serra, Nico Jacinto, Alia Justin Serra, Luisa Isabela Jimenea, Liam James Revion, Paul Yuan Revion, Daniel Iglesias, Eli Shania Ferrer, Kaina May Gerbas, Kaina Mitch Gerbas, Liam May Pabusan, April Joy Casera, John Allen Ezequiel Valencia, Kayla Jane Cantong, Kaden Miguel Matutina, at Exo J. Godcalor. Palakpakan naman po natin sila ang kanilang napakaganda email. Maraming salamat po sa inyo. Tinatawagan ko rin po ang ating mga mananayong sa pamumuno ng kanilang dance coach na si Janet Renacito. Narito po ang ating mga dancer, Nika Alicia Moro, Princess Maynel Lizon, Risha Lorraine Berta, Diana Berta, Jamaica Sayan, and John Samin Ariola. Palakpakan naman po natin sila. At syempre, ang ating pong pagtatanghal ay magiging posible kung wala itong mga tao ito. Hindi naman po sila nakikita, pero napaka-importante na ang kanilang ginagawa. Palakpakan po natin ang Lights and Sound team sa pamumuno ni Jeremy Mayor, Erica Joy de los Reyes, Glory Rebecca, Gabriel Kirap, at ang ating pong photo and videographer, here with Maylene. Salamat po sa napakahusan rin ng talento. Salamat po sa inyong mga buhay. And of course, hindi po makakompleto ang ating pagtatanghal kung walang napakagandang mga setting, mga props na talaga namang real life. Kaya naman po, tinatawagan ko ang ating props director, Albert Rafael Casas, kasama ng kanyang mga props men, Dean Garex de la Cruz, Roland Christopher Rivera, Aiden Congressal, and Glory Taylor de Varela, at ang mga takila po natin curtain pager. Nandiyan po si Rachel Salazar at Clarence Shena. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Napakahusay po ninyo. Para naman po sa nagsisigurado na napaka-smooth ng aming play, pinatawagan ko po ang aming program and schedule committee sa pamumuna ni Evangeline Villanueva, Maureen Lino, Charity Bandagas, Grace Pacquiao, Annalyn Buan, Grace Navar, and Salve Lacuta.
upuan. At na po tawagin si Melanie Nime, Edna Ariola, Maria Beatriz de Leon, and Joan Reyes Reyes. Ang ating din pong mga marshal, Sam Dakutan. Yan po yung mga nagbabalik sa atin. Sila yung ating security. Nandiyan din po si Rick Shena, Sam Berta, at Leo Comandao. Palakpakan po natin sila! Para naman po sa naghahanda ng pampalakas ng aming katawan, kaya naman hindi kami napapagod dahil sila po ay nagpe-prepare ng aming mga pagkain tuwing practice at binubusog kami sa napakamasasarap na pagkain. Tinatawagan ko na po sila dito sa entablado. Dito na po kayo, Albert Icasas, Leo Icasas, Russell Rivera, Brenda Rivera, Rafi Rivera. Maraming salamat po. Samahan po sila na nagdadalangin para sa amin ang aming mga intercessor sa pagkulang ni Anita Bautista, Josefina Belanyo at Lita Bada. Palakpakan po natin sila. Hindi ko magiging successful ang Christmas Magpapalagay kung wala po ang panalangin nila. At syempre, nais ko rin pong bigyan ng parangal ang mga taong ito. Siya po yung director natin sa Lights and Sound. At ganun din po siya yung pinaka-assistant director natin. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ni Kuya Jammer Valencia. Ang buong kwento at ang buong director po ng stage play na to, ang inyong pong lingkod, Eunice K. Mayor! Lolita Chua! Salamat po sa Panginoon, pero meron pa po ako isang tao na hindi ko pinapakilala sa inyo. Narinig niyo na po yung boses niya kanina at alam niyo po ba siya ang tunay na Miguel? Hamon po sa buhay niya ang istorya. Ilan po sa linya na aking pong isinulat ay base po sa palitan ng linya sa totoong buhay ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga kapatid. Kaya itinataas ko po ang kanyang buhay sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating narrator, the person behind Miguel. Here is Michael Angelo Salazar. Maraming salamat po sa bawat isa po sa inyo, yung ilan po sa inyo ay hindi na po namin nakasama dahil limited lang po yung seats. Kaya maraming salamat sa pagpapaunlak ng ilang oras nawa. Hindi lang po ito maging istorya, kundi baunin po ng bawat isa sa atin na ngayong Pasko ay maging ilawan po tayo. Kaya sa ating pong pagtatapos, inanayahan ko po ang bawat isa na magsitayo at hayaan po ninyo na manalangin para sa atin si Sir Michael Angelo. And after po ng ating closing prayer, yung ating po mga special privileges para sa mga VIP, sa mga sponsors po natin. At sa Diyos po ang papuri, tayo po lahat ay yumuko, and let us bring back the glory to the Lord. Heavenly Father, thank you for this wonderful night. Thank you for gracing us with your presence, with your anointing, with the wisdom coming from you, O God. Patuloy na ikaw po yung aming tinataas sa gawain nito, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang mabigyan po ng kapurihan, ng kaluguran, ng kadakilaan.
Hayaan mo, O Diyos, sa buhay po ng bawat isang ginamit mo sa gabi ito. Patuloy na ikaw po ang itanghal. Patuloy na ikaw po ang maluklok sa trono ng kanilang buhay, Panginoon. And above all, O God, dalangin ko po, Panginoon, sa ginawa po namin sa gabi ito. Ikaw po yung aming napangiti. Pagpalain po ang buhay ng bawat isa. Sa lahat po na nakinig, sa lahat po na nanood, Panginoon, ikaw po ang patuloy na kumilos, patuloy na mangusap sa buhay po ng bawat isa, na merong dakilang Diyos, tunay na nagbibigay liwanag sa bawat isa. Napapagal man, nahihirapan man, sinusubok man ng pananampalataya, pero yung liwanag mo, patuloy na magniningning. Kung paano mo in-impress ang dakilang pag-ibig sa iyong lingkod na ito, Panginoon, higit pa doon mo i-impress, Panginoon, sa bawat nanood, sa bawat nakinig, na merong tunay, buhay, at nag-iisang Diyos na kagaya mo. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa pagkakataon na ikaw po yung paglingkuran sa magitan po ng buhay na hirap galing sa iyo. Patuloy na ikaw po ang mabigyan ng kadakilaan. Salamat po sa lahat. Ito po yung aming dalangin, punong-puno ng pananampalataya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen!